So praise God. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa ating pong pinapaknibagong tema ng March. It's about followers of Christ. Sino po sa atin dito yung mga followers of Christ? Amen? So makikita po natin dito sa ating pong pag-aaral sa buong isang buwan ng March kung talagang tayo po yung mga followers na Christ. Sapagkat i-base po natin kung ano po ang tinuturo ng ating pong Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya mahalaga po mga kapatid na ito po ay pagseryosohan natin sa ating puso. Because Jesus Christ is coming soon. Malapit na po dumating ang ating pong Panginoon. Kaya kailangan po maging followers tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. So ang nais pong ibahagi sa araw na ito is about true followers of Christ. Yan. Mga tunay, mga genuine, mga real followers of Christ. Napakahalaga po, mga kapatid, no, tayo po'y maging tunay na tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat sa ating pong panahon, maraming pong mga fake na mga lumalabas. Hindi lang sa mga gamit, kundi bilang isang Kristiyano. Marami pong mga tawag dito, mga tao na kung saan marami silang gustong hingin sa Panginoon. Pero yung pagsunod nila, wala yung tunay na kagustuhan na ipalo nila ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya next slide, ang sabi po dito, makikita natin dito, yan. Meron pong store na tinatawag ay genuine fake watches. Sino ba sa atin dito na nabudol na? Akala mo, yung binili mong watch ay original. Yung pala, fake pala. Next slide bro. Ano po? Makikita po natin dito na magkamukha sila. Ano po? Alam natin kung ano po yung real at alam po natin kung ano yung peke. So, yung katabi mo ba ay peke? O tunay, genuine ba ang kanyang pananampalataya sa ating pong Panginoon? Ganon din. Meron din pong LB na original at meron ding fake na bag. At karamihan, yan po ang ginagamit nating mga Pilipino parang pampasarap daw ng ating pagkain. At meron din daw mga fake na ganito. May fake at meron ding original na kung saan pwede nating isangkap. Pero dapat maging maingat po tayo, mga kapatid, no? Sapagkat tayo po ay nasa panahon na kung saan, hallelujah, na marami pong mga lumalabas na peke. At i-mention din po ng ating pong Panginoong Hesus na marami ring mga peking Kristiyano. Masakit pong pakinggan, pero katotohanan po yun sapagkat yun po ay sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Next slide bro. Makikita po natin dito the meat of knowledge. For example, kung ikaw ay magiging disciples na ating pong Panginoong Hesus, hindi po ito nakasalalay sa iyong galing. Kaya nga sabi po dito, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. So kahit ikaw ay napakagaling, napakarunong mo, pero kung wala kang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, hindi ka pwedeng maging disciples ng ating pong Panginoon. Sapagat nakikita po sa bunga ang pagiging tunay na disciples ng ating pong Panginoong Hesus. Next slide, the meat of service. Yan. For example po, meron kayong willingness sa inyong puso na maglingkod sa Panginoon at hindi po natin pwede masabi na ikay talagang disciples ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan na ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na sa langit. Amen. Kaya makikita po sa bunga, sa bilang isang followers ng ating pong Panginoong Hesus, kung talagang tayo po yung mga tagusunod o alagad ng ating pong Panginoong Hesus, sapagkat hindi po ito nakikita sa mabubuting gawa o pakitang tao lamang. And next, the meat of zeal. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Romans 10:2, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. May mga ganyan pong Kristiyano. Talagang masisipag sila, pero sabi po dito, mali nga lamang ang kanilang naging batayan. So ibig sabihin, may maling
motivation sa kanilang puso. Parang siguro sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, nagsisikap sila, pero meron silang gustong makamit. Meron silang gustong ma-achieve. Gusto nilang magkaroon ng position. Gusto nilang magkaroon ng ministry na kung saan, sabi nga dito, mali ang kanilang hangarin. Kaya nga tayo po ay dumadaan sa discipleship training, may mga training tayo, para kung nakikita po natin na sila ay nagiging tapat sa ating Panginoon, at yun po ang step para sila po ay magamit ng Panginoon at tayo po ay maghubog ng Diyos to become a disciple of Jesus Christ. Sunod, yan, the meat of spiritual gift. Ano po ibig sabihin nito? Sapagkat makapagsalita man ako sa mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o kumpiang na kumakalampag. So hindi po nakikita sa galing. Na po, kung ipagpapatuloy po natin yung verse na yan, 1 to 3, sapagkat sabi niya ron na magaling siyang magpahayag, magaling siyang magturo. Pero kung wala siyang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, hindi ka pwedeng maibilang to become a disciple of Jesus Christ. Kaya nakikita po yan lagi sa bunga. Amen. Kaya I do believe, marami pong aalugin ng Panginoon sa araw na ito sa buhay natin. Mayroon pong mga bagay na itutuwid, iaayos ang Panginoon sa ating mga buhay. So tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa Diyos. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat muli sa hapong ito. Dalangin ko, Panginoong Jesus, patuloy kayong magsalita sa iyong mga anak, sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay kaliwanagan ng unawa sa amin kung paano po namin tatahakin, hallelujah, ang kalooban mo sa aming buhay, na hindi ang aming nais, ang aming sarili, kundi yung kalooban mo lang ang siyang matupad sa aming mga buhay. Lord, help us to understand, to receive your word clarity, Father God, sa aming puso. Sa tulong ng iyong Banal Espiritu, pagpalain mo, O Diyos, ang iyong lingkod. At pagpalain mo kami, Lord God, ng mga kapatid na tatanggap ng iyong salita. Wala po akong magagawa kung wala po ang gabay at pagsama ng iyong Banal Espiritu. Kaya salamat po, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ipinagkakatiwala namin, hallelujah, ang iyong pagtuturo sa araw na ito. All glory is yours alone, in Jesus' name, Amen and Amen. Sabi po ni Gandhi, sabi niya rito, "Oh, I don't reject your cries. I love your cries. It is just that so many of you Christians are so unlike your Christ. If Christians would really live according to the teaching of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today." Amen. So, nakikita pala mga kapatid sa buhay natin na kung tayo po'y nakikitaan to become like Christ. Amen. Nakikita sa buhay natin bilang mga Kristiyano kung talagang tayo po'y marunong sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya nga si Gandhi po ay isang leader sa India, pero maraming mga Kristiyano na nakikitaan na Kristiyano, pero parang hindi nakikita si Kristo sa kanilang mga buhay. Mayroon ba sa atin dito, mga kapatid? Tingnan mo nga yung katabi. Kamukha na ba siya ni Kristo? Hallelujah. Napakahalaga po, mga kapatid, no? Hindi ito makikita sa mukha, kundi sa ating pong mga gawa, sa ating ugali, sa ating pakikitungo, sa ating mga sinasabi. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa next slides in Mark 3:13-15, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach and to have authority to drive demons. Sa Tagalog, ang sabi doon, bro, meron pang Tagalog doon. Yan, pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok, kasama ang mga taong pinili niya, at sumunod sa kanya buhat. Sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging
kasama niya at upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. So itong 12 disciples na ito, mga kapatid, ay pinilit hinirang ng Diyos para maging makasama sa misyon na gagawin ng ating pong Panginoong Hesus para ipangaral ang salita ng Diyos. Hallelujah! At ako po'y naniniwala, mga kapatid, simula nung tayo ay binago ng Diyos, simula nung mayroong ginawang himala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ibig sabihin nun, tinatawag ka ng Diyos. Ikaw ay nasa panawagan ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin lang, ang bawat isa sa atin dito, tinawag ng Panginoon. So, naniniwala ka ba na ikay tinawag ng Diyos? Tandaan po natin, hindi nagkakamali ang Panginoon sa pagpili. Ang Diyos ay matuwid. Alam niya ang bawat nangyayari sa ating buhay at ikaw ay pinili ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po'y nakaka-receive ng salita ng Panginoon Jesus, para tayo po'y mahubog, para tayo po'y maturuan, para tayo po'y ma-instructionan ng Panginoon kung ano ang dapat nating gagawin bilang isang Kristiyano. Na hindi ka lang isang Kristiyano na church-goer ka lang. Kundi ang Panginoon, nais niya sa buhay natin, hindi ka lang maging church-goer, kundi magamit ka rin ng Panginoon. At sinusunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. I know, alam ko, ang Diyos ay nangungusap sa buhay ng bawat isa sa atin dito, na ikaw ay tinatawag ng Diyos. Pero ano po ang nagiging hadlang sa ating pagtugon? Na po, para tayo po'y mahubog, para po tayo ma-form ng Diyos sa kanyang kalooban. Siyempre, yung oras natin. Amen. Yan po, yung oras natin, yung panahon natin. Sino ba nagbigay ng panahon natin? Sino ba nagbigay ng trabaho natin? Ng oras dahil may trabaho. At hindi natin na ibibigay fully kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Bato-bato sa langit. No, mga kapatid? Ang tamaan ay magbago na. Yes, katotohanan po sapagkat ang salita ng Panginoon ay matalim. Sapagkat nais po ng Panginoon na tayo po'y mahubog katulad ng ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Kung paano niya pinili ang 12 disciples. Next verse, ang sabi po dito, kung bakit tinawag ng Panginoon ang 12 disciples. Sabi po dito, beware of false prophets. Sabi po dito, who came to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Yan. Tayo po ay pinag-iingat ng Panginoon sapagkat maraming mga false Christian, mga peking Kristiyano, na sila ay nagkukunwari ng mga makadiyos, pero makikita mo, hallelujah, ang kanilang mga gawa na hindi po nakakalugod sa harap ng ating Diyos. Kailangan po maging maingat tayo, maging marunong tayo, sapagkat kung hindi po tayo na-involve sa pagtitipon, hindi po tayo mahuhubog sapagkat ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng wisdom, ng discernment kung ako ba ay nasa tamang daan o ako ba ay nasa maling katuruan. Sapagkat ang banal na Espiritu, hindi po tayo mamaliin ng Holy Spirit. Ang Panginoon ay nagtuturo sa atin in every single day of our lives. That's why you have a Holy Spirit na siyang magkukumbikta, magtuturo sa iyo kung tayo ba ay nasa tamang direction. Amen. Kaya nga sabi dito, 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit. Ano po? Tayo po'y pinag-iingat ng Panginoon. Huwag daw po tayo maniniwala sa mga espiritu na sinasabi nila na sila'y pinananahanan ng Espiritu, pero kailangan po natin pag-aralan kung talagang yung bang Espiritu na yon ay galing sa ating pong Panginoon. Sabi nga dito, but test the Spirit to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. Amen. Amen, mga kapatid. Napakarami pong
mga false prophet ngayon na nangangalat para ipangaral ang salita ng Panginoon. Ano po, maraming mga katuruan na kung saan ipinapangaral nila ang salita ng Diyos pero wala yung pinakang foundation, ano po, which is our Lord Jesus Christ. They believe in God, but they don't believe in Jesus Christ. Tandaan po natin, Jesus Christ, hallelujah, is the bridge of salvation. Kailangan dumaan tayo kay Kristo. Meron din nagtuturo na about Holy Spirit lang. Hindi sila naniniwala sa Diyos, kundi sa Holy Spirit lang. Mga espiritista. Yan. Kaya napakahalaga tayo po'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Alam natin yung ating tayo. Alam mo ba ang iyong tayo bilang isang Kristiyano? Baka pag nakarinig ka ng isang mangangaral, ang galing niya. Pero hindi mo alam na didisib ka na pala. Iba pala yung Espiritu na meron siya. Pero kung ikaw ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, maaamoy mo yon, madidiscern mo yon kung tama ba. Kaya nga sabi ito, test every spirit. I-test natin kung yan ba ay galing sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew 10:16, next slide, sabi dito, behold, I send you forth as sheep among wolves. Be therefore wise as serpent and innocent as doves. So tingnan nyo, isusugo ko kayo sa ano po, na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So, ibig sabihin lang mga kapatid, no, ito pong mundo na tinatayuan natin, tayo po ay nasa mundo na magulo. Tayo nasa mundo na kung saan maraming mga wolves na gusto kang lapain, na gusto kang hilahin, na gusto kang kainin. Amen. Pero sabi dito, kaya't maging matalino kayo tulad daw ng ahas. Amen. Kapag tayo po'y marunong, at ako po'y naniniwala, marunong tayo dito. Sino pong marurunong dito? Amen. Tayo po'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu na meron ka, hindi siya bobo. I'm sorry for the word, no? Hindi po siya, hindi siya marunong. Kundi, ang Espiritu ng Panginoon na binigay sa atin, yan ay karunungan na binigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi lang karunungan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kundi meron din tayong pakumbabang puso, katulad ng isang kalapate. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga mga kapatid sa ating pong buhay na lagi po nating saliksikin ang salita ng Diyos. Na maraming nangangaral, maraming nagsasabi na sila'y tunay na mga Kristiyano. Pero you will know them by their fruits. Makikita mo sa kanilang mga bunga. Mayroon pang preacher na mayroon tayong napapakinggan, nagmumura. Mayroong mga preacher na nagsasabi talagang papahiyain ka sa mga tao. Talagang pagsasaktan ka. Kaya kailangan po natin makita yung bunga ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Amen. Hallelujah. So makikita po natin dito, Jesus appointed 12 disciples to be sent out to preach the gospel, and the Lord given them authority. Binigyan sa nila ng authority, kapangyarihan ng Diyos to drive out demons. Nagbigay ang ating pong Panginoong Sus ng panahon sa kanyang mga hinirang. Nagbigay ng 3 taon ng Panginoong Sus sa kanyang mga disciple para sila'y turuang manalangin. Para sila'y turuang mangaral ng salita ng Panginoon. Sila'y binigyan ng Diyos ng instruction. Sila ay hinubog ng ating pong Panginoon. Amen. Para kung sa ganon, mga kapatid, kung paano man, hallelujah, dumating sa kanila ang mga trial sa kanilang buhay, sila po'y makakatayo sa salita ng ating pong Panginoon. That's why these 12 disciples, they become true followers of Christ. Amen. Pero hindi po nawala sa 12 na yon, meron pa rin hindi naging tunay na followers ng ating pong Panginoong Sus. At kilala niyo yun. Sino yon? Si Judas. Ano po?
Alam po natin, 12 ang pinili ng Panginoon, pero merong isa naging Judas. Hinudas ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi po ng mga scholar na hindi po naging tunay o hindi naging genuine ang pananampalataya ni Judas. Kaya naging ganun po ang takbo ng kanyang isip. Siya ay naging greedy sa salapi. Ipinagpalit po ang ating pong Panginoong Hesus sa 30 pieces of silver. Ano po? Siya ay naging greedy sa pera. At yun po ay pwede nating maipicture sa ating isip sa oras na ito. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid kung tunay ba ang ating pananampalataya kay Kristo. Kapag ipinagpalit mo na si Kristo sa euro, you are like Judas. Yes. Na po, mas pinapriority natin yung yaman ng mundo. Mas pinapriority natin yung time dito sa mundo. At ikaw naman ay binibigyan ng oras ng Panginoon para kilalanin siya, para paglingkuran siya. This is a wake-up call sa buhay ng bawat isa atin sapagkat ang topic natin, kailangan na tayo po'y maging true followers of Christ. Ganun po ang nangyayari sa buhay ni Judas. Siya ay naging greedy sa salapi. Ipinagpalit ang ating pong Panginoong Hesus. Amen. Kaya yun po ang naging outcome. Naging outcome ng isip ni Judas sapagkat ipinagpalit po ang ating pong Panginoong Hesus. Pero ako po ay naniniwala, wala sa atin ditong mga Judas. Amen. Tayo po yung mga true, genuine followers of Jesus Christ. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat that you are true followers of Christ. Amen. Hallelujah. Hindi po nagkamali ang ating pong Panginoong Hesus na tayo po'y pinili, tinirang ng Diyos. Kaya hindi nagkamali ang Panginoon na ikay pinili ng Panginoon. Amen. Sabi po dito sa John 2:23-25, ang sabi po dito, nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalataya sa Kanya nang makita sila ng mga himalang ginagawa niya. So, sabi po dito sa 24, subalit, hindi nagtiwala sa kanila sa Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Sa time po ng ating po Panginoong Hesus, yung crowd, every time na nakikita po ang ating Panginoong Hesus, marami pong sumusunod sa ating pong Panginoon. Katulad na lang kung paano pinakain ng Panginoon yung 5,000. Napakarami, sumunod sila sapagkat narinig nila na ang ating pong Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Ng ating Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala at ang ating Panginoong Hesus ay nagpapakain. Amen. Pero naisip ng ating Panginoon, alam ng Panginoon ang kanilang motivation, kung talagang si Jesus ba ang talagang top priority nila. Kaya sa atin dito, alam ng Panginoon kung ano ba ang takbo ng isip at puso mo. Mahal mo ba si Jesus? Kaya nga po yung ating pong theme last month is about that we must love the Lord, your God, with all your heart, soul, and mind. At yung pong pinakamataas na commandment ng Lord na ibinaba niya sa ating pong panahon. Sa New Testament. So, question, talaga bang minamahal mo ang Panginoon? Siya ba talaga ang top priority ng iyong puso? At kung ganon, you are the true believers, that you are the true followers of Christ. Amen. Hallelujah. Masakit po ang salita ng Panginoon, pero kailangan ko po sabihin ito eh. Kasi gusto ng Panginoon na hubugin tayo. Gusto ng Panginoon na i-empower niya ang church. Kaya hindi po na i-empower ang church, kapatid, sapagkat kulang ang ating pagsunod bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat na i-empower ang church kapag tayo po'y nagkakaisa, nagsasama-sama, masisipag na mga anak ng Diyos at doon niya ipinopour out ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen. Kasi po, tayo po ay nasa panahon na kung saan maraming mga Kristiyano na mga manlalamig. Totoo yun. Biblical yun. At yun ang pinakang number 1 na mission ng dyablo. Sabihin mo na paglabingin ka. Sabihin mo sa iyong katabi, yun ang unang-unang mission ng dyablo. Paglamigin ka.
To steal, to kill, and to destroy. Totoo yun, mga kapatid. Kaya kapag tayo po yung mga malalamig na Kristiyano, yung ating pagsunod sa Panginoon, hati. Hindi tuloy-tuloy, kundi tuloy-putol. Putol, tuloy, tuloy, putol, putol, tuloy. Amen? Kailangan tuloy-tuloy. Sapagkat kapag tayo po'y tuloy-tuloy na sumasamba, tuloy-tuloy na naglilingkod, tuloy-tuloy natin na ginagampanan ng ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos, tuloy-tuloy din naman na tayo po'y pinagiging kamukha ng ating pong Panginoong Sus. From glory to glory, tayo po'y nagiging kawangis ng ating Diyos. May nababago, may natra-transform sa ating mga puso. From glory to glory yan. Pero kung tayo po ay tuloy-putol, putol-putol tuloy, ang ating pong paglago, putol-putol. Ikaw ay bansot. Tingnan mo ngayong katabing, bansot ba ng Kristiyano yan? Yes, katotohanan po yung mga kapatid, no? Spiritually, si Lord ang nakakaalam yan. Kung tayo po yung mga bansot na Kristiyano, ang pinakang gusto ng Panginoon sa atin, kaya ang pinakang goal po natin, no? Pinakang mission and vision ng church, tayo po yung maging disciple maker ng ating pong Panginoong Sus. Humayo para ipangaral ang salita ng Diyos, para tayo makakangaral, makapagpangaral ng salita ng Panginoon kung tayo bansot, kung tayo'y unmature. Makikitaan ka pa lang. Yan. Na-distract na sila sa iyo. Nakita yung purma mo, kasi ang purma mo ang ikli-ikli ng baldam mo. Tapos may mga hikaw ka, kasi natatransform nga tayo eh. To become a followers of Christ, nagiging kamukha natin ng ating Panginoong sa ating pananamit, sa ating pananalita, sa ating mga kilos. Hindi man kaagad yun eh. Kasi katulad ng sinasabi ko, from glory to glory. Kailangan nagpapatuloy. Ipinapagpatuloy mo ang gusto ng Diyos na gawin sa iyong buhay. Amen. Masakit man, pero yun po ang katotohanan. Hallelujah. Amen. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sabi nga rito, pagpatuloy natin, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Yun. Iba pala ang kanilang nais. Gusto lang pala nilang kumain. Ay, tingnan mo, 5,000, pinapakain ng Panginoon. Na kahit tayo pasaway, ang ating Panginoong Sus, tapat pa rin, papakainin ka pa rin talaga ng Panginoon. Siguro, nabusog sila sa mga mensahe na sinasabi ng Panginoon. Talagang himala, pinapakita ng Panginoon kung paano pinapagaling ng Lord ang mga may sakit. Pero ang makikita po natin, no, sa crowd, yung may sakit. Kasi siya yung nanampalataya, yung babae na dinudugo. So maraming humihipo sa ating Panginoon, pero nung humipo yung isang babae na may sakit, na may pananampalataya at matinding pananampalataya, may lumabas na kapangyarihan sa ating Panginoon at nadama ng Lord yun. So ibig sabihin, maraming gustong makareceive ng kagalingan. At meron ding, talagang meron siyang tunay na pananampalataya. Kaya yung babae na yun ay nakareceive ng kagalingan. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung ating genuine faith. Yung talagang genuine yung ating pagpalo kay Jesus. Kaya nga sinasabi sa salita sa ating inaaway, I will follow, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pero marami pong nag-turning back. Papalo, I have decided to follow Jesus. Diba? Pabalik-balik tayo. Kaya yung ating guro, hindi siya maka-breakthrough. Mabagal. Kaya maraming Kristiyano, 10 taon na sa Panginoon, ganun pa rin. Pero mayroong 1 taon, 2 taon, ang bilis lumago.
Sapagkat wala siyang hinahangad sa kanyang puso. Makamtan niya si Kristo sa kanyang buhay. Amen. May mga kakilala ko dito talagang binabago ng Panginoon. May ginagawa ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sabi sa awit, I have decided. Mag-decide ka. Mag-decide ka. Mag-desire ka. Sabi nga sa salita ng Panginoon, no, na ayaw paalisin ni Jacob yung anghel sapagkat inire-wrestle niya yung anghel sapagkat ang nais niya, gusto niyang ma-receive yung pagpapala. Parang ganun sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Talagang hinahawakan mo ang salita ng Panginoon hanggat hindi ko pa nararanasan at hanggat hindi ko pa nare-receive ang aking prayer request, ang aking kahilingan sa iyo, Lord, hindi po ako bibitaw sa iyo. Kailangan iniinitan mo. Iniinitan mo, hallelujah, ang iyong yakap sa Panginoon. Niyayakap mo si Kristo. Minamahal mo si Kristo habang ikaw'y nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. At unti-unti kapag ginagawa natin yon, lalo kang napapalapit sa Panginoon. Lalo kang nai-inlove sa Panginoon. Ang pagpupuri at pagsamba, yun po ang way para tayo po'y ma-inlove sa Panginoon. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon sa atin, na ikaw ay ma-inlove kay Jesus Christ. Amen. Because Jesus He's the lover of our soul. Lover siya, kaya dapat ma-inlove ka sa Panginoon. Amen. Kaya sabi nga dito, hindi na kailangang may magsabi pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Amen. So, ibig sabihin lang nito mga batid, kapag alam ng Panginoon ang iyong puso, hallelujah, madaling kumilos ang Diyos. Kapag may katotohanan ng ang iyong hunger sa Panginoon at ang iyong uwaw sa Panginoon, alam ng Diyos at madali kang makalapit sa Panginoon. Tataas mo pa lang ang iyong kamay dahil alam ng Panginoon ang tibok ng iyong puso, madali kang buhusan ng kanyang presensya. Walang wall, walang sagabal, walang pader. Amen. Totoo yun, mga kapatid. Kaya, ang ginagawa natin sa ating personal prayer, Lord, kung meron kang mga kasalanan na nakikita sa aking puso, mga bahid na pwede makahadlang ng aking paglapit sa iyo, personally sabihin mo sa Panginoon, basagin mo ako, Lord. Alisin mo ang mga kasalanan ito. Alisin mo ang mga unforgiveness sa aking puso. Sapagkat pwedeng maging wall yun para hindi tayo mapalapit sa Panginoon at para hindi tayo maging tunay na followers ng ating Diyos. Kasi ang gusto ng kaway, lagi kang hinihila sa dilim. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, bro, next slide, sa Ephesians 5:8, for we were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Amen. It's very clear. Sa Tagalog, dati kayo nasa kadiliman. Sino po sa atin dito yung buhay natin dati nasa kadiliman? Ako talagang nasa kadiliman, hindi lang nasa kadiliman, kundi nasa putikan. Apo? Ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sino po sa atin dito yung nasa liwanag na? Amen. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Amen. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen. So tinawag tayo upang mamuhay bilang tunay na binago ng Diyos. At diyan nagiging mabisa ang ating tunay na pagiging tagusunod ni Kristo. Sapagkat doon ka na namumuhay sa liwanag na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Hindi ka na bumabalik sa lumang pagkatao mo. Sapagkat yun ay iniwan mo na. Sapagkat nag-decide ka na to follow the light, which is our Lord Jesus Christ. Kaya, live as children of light. Kaya kung ikaw ay naniniwala na anak ng Diyos, dapat ang maging priority mo si Jesus. Mga kapatid, ako po'y personally naiiyak personally sa puso ko. Maraming mga Kristiyano, mas pinapahalaga nila kung ano yung mga bagay na makukuha nila dito sa mundo. Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Alam niyo po ang inyong stand sa Lord.
At kung yun po ay ipinapakita at dama sa inyo ng banal na Espiritu na kailangan mong pagsisihan, ibigay natin sa Panginoon. Maging seryoso tayo sa paglilingkod. Maging totoo tayo na tagasunod ng ating pong Panginoong Sus. Huwag na natin pong biruin na tayo po pupunta lang ng linggo pero walang nangyayari sa buhay natin. Ang gusto ng Lord, may mangyari sa buhay mo. May mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. At ikay magiging, hallelujah, mensahero ng Lord sa iyong pamilya. At makikita si Kristo sa iyong buhay na talagang ikay binago ng Panginoon sapagkat pinagsisiryosohan mo ang iyong pagiging tunay na tagasunod ng ating pong Panginoong Sus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maging peking Kristiyano. Amen. Amen. Huwag po tayo maging peking Kristiyano, mga kapatid. Ipinakita ko na kanina sa inyo, mga kapatid, sa ating panahon, maraming peke na lumalabas. Mga gamit na makikita mo talagang kamukhang kamukha, pero hindi mo alam. Peke pala. Maraming beses na po ako napeke. Tapos sa totoo lang. Pero mga kapatid, it's about time na kung saan personally, kausapin mo si Lord sa puso mo. Sapagkat sabi nga ng Panginoon na ang magiging tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Na magiging tapat tayo hanggang wakas. Ano man ang gawin, hallelujah, ng dyablo sa ating buhay, tatayo pa rin tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Huwag tayong mangongompromise na ito ay naiintindihan naman ni pastor. Naiintindihan ko, pero sa Lord, alam ng Panginoon kung ano ang motivation ng ating puso, kung ikaw ba ay nasa tama o mali. Gusto ko si Lord mismo ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang trabaho ko lang, ipangaral ang salita ng Diyos. Ang trabaho ko lang sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang panalangin ko, ang banal na Espiritu mismo ang siyang magsasalita sa bawat puso natin. Amen. Kaya tayo po'y tinawag ng ating Diyos. In Galatians 6:7-8, sabi po rito, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Yes, mga batid. Ano ba yung mga itinatanim natin? Ano po? Kapag yan ay hindi sa kalooban ng Panginoon, yan po yung magbubunga ng masama. Kailangan piliin natin na ang bawat decision na ginagawa natin is always to glorify the name of Jesus. Sapagkat alam ko po, maraming laban, mga challenges na dumarating sa ating buhay, kalma ka lang. Kaya sinasabi ko sa mother ko, sa asawa ko, kapag may mga darating na problema, mga challenges sa ating buhay, ipagkaloob na natin sa Panginoon. Basta alam natin yung stand natin. Si Lord na ang bahalang gagawa. Kasi kapag inilagay natin yung ating sarili doon, sometimes magagalit ka. Sometimes maiinis ka. Sometimes puputok ang utak mo. Maapektuhan ka. Pag iisip-isipin mo, lalaki pa ang puso mo. Diba? Pag nag-iisip ka daw, lumalaki yung puso eh. Ano kailangan ibigay sa ating Panginoong Sus? Sapagkat sabi nga sa salita ng Panginoon, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. Sabi dito, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Yun po ang magiging resulta, mga kapatid, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi nga ni Apostle Paul that we must walk in the Spirit sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. And you are the temple of the Holy Spirit and you are the church of God. Tayo ay iglesia ng Panginoon. Ang Espiritu ay sumasayo at yun dapat, mga kapatid, ang ilakad natin sa buhay natin, yung kalooban ng Panginoon.
Siyempre, minsan sumasablay-sablay tayo. Minsan, gumigewang-gewang tayo. Pero okay lang yun, mga kapatid. Basta huwag kang bumitaw sa kalooban ng kumapit ka patuloy sa nais ng Diyos sa iyong buhay. Patuloy kang magpabago. Kaya mayroon tayong AGR. Mayroon tayong cleansing. Ano po, yung talagang, yung decided ka na talagang mauhubog ka ng Panginoon to become a followers of Christ upang ang buhay ng bawat isa sa atin dito, hallelujah, tayo po'y maging, maging disciples ng ating Diyos para sa ating pamilya, para sa ating mga employers, para sa ating mga kasama sa bahay. Amen. Kaya nakakalungkot po, na kung iisipin mo, sinasabi nila na sila'y mga Kristiyano, pero yung kanilang pamumuhay malayo sa kalooban ng Panginoon. We have no right to judge. Wala tayong karapatan ni judge, pero nakikita natin. Kaya ang pinakang stand na lang natin na ipag-pray, yung have mercy, Lord, sa kapatid na ito. Amen. Kasi kasi si Lord ang judge eh. God is a God of judge. Kaya sa atin, ang part natin, ipag-pray natin ang ating po mga kapatid na nanlalamig sa Diyos, na lumalayo na sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sinasabi nga sa salita ng Panginoon, lagi tayong magpaalalahanan bilang magkakapatid. Encourage each other and build each other up. Pag lumalayo na Sister Tina, kusapos, parang medyo lumalabas na sa alignment. Ibalik mo sa linya. Diba? Parang nakikita mo na ng lalamig. Yung kapatid mo. Papayarap mo yan. Kaya mo yan, sis. Basta magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Diyos. Minsan, may mga ginagamit ang sablo para tayo panghinaan. Minsan, yung partner mo, yung kasama mo sa bahay, yung asawa mo. Diba? Sangkap yun, mga kapatid. Normal yun na nangyayari sa ating buhay. Pero katulad ng sinasabi ko, wag na wag tayo magpapa-apekto sa gustong gawin ng diablo sa buhay natin para tayo po'y manglamig sa ating pananampalataya. Always stand, always follow Jesus Christ. Mahirap? Yes! Kaya nga, sa pag-akyat nga ng bundok, yung mga magagaling na climbers, mag-i-strive ka talaga eh. Kasi maraming laban eh. Habang umaakyat ka sa bundok, hanggat gusto mong inaabot ang presensya ng Diyos, kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, para kang umaakit sa bundok ng mga maraming bato. Totoo yun. May laban, hindi nawawala yun. Kaya sangkap yun para yung ating pananampalataya lalong lumalim sa Panginoong Sus. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa ating Panginoon. Next slide, ang sabi dito, Matthew 10:38, ang hindi, sa English muna tayo, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Wow. Mabigat to, mga kapatid. Pabigat ng pabigat, no? Ang hindi pumapasa ng kanyang krus ay hindi sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, ibig sabihin, may mga cross tayo na dapat natin i-carry, na buhatin. Hallelujah. Ano ba yung mga cross na sinasabi dito? Hallelujah. Let's say, sabihin natin, ikaw ay yung Kristiyano na magagalitin, for example, no? Ay kailangan mo i-carry yun. Kaya nga binigyan ka ng fruits of the Holy Spirit para ikaw yung magkaroon ng pagtitimpi. For example, ikaw yung Kristiyano na, hallelujah, bugnutin. Mga kapatid, no? Kasi kasama ako dito, mga kapatid. For example, yung asawa mo, yung kasama mo sa bahay, yung employer mo masungit, yung employer mo na maraming sinasabi, instead na maghanaan ka sa trabaho, binabantayan ka. Sino nakaranas doon? Yung binabantayan ka habang nagtatrabaho. Naranasan ko po yan. Talagang kakampa yan. Pupunta pa sa ilalim ng mesa. What is this? Ganon. Naranasan ko po yun. First year ko dito sa
sa Paris. Pero doon na din ako natutong magtrabaho. Kasi noon wala akong alam na trabaho eh. Kasi may mga katulong kami noon. Pero salamat sa Panginoon, no? Sa ganung bagay pala, kahit na tayo po'y tayo po'y dumadaan, tayo po'y dumadaan sa ganung sitwasyon, matututo pala tayo. Ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi agad nandun kaagad sa stage para ikaw gamitin, para ikaw i-promote ng Panginoon. Hindi po. Lahat ng mga naging lingkod ng Panginoon, sa kanilang mga testimony, sa kanilang mga patotoo, dumaan sila sa pinakamababa. Naranasan ko maglinis ng CR, mag-is-is ng CR sa church. Naranasan ko alam ni pastora yan. Ako pa yung naiiwan sa church. Inaayos ko isa-isa ang mga bangko. Sabi sa akin ni pastora, tara na, late na. Kasi bakit? Hindi ko alam. Kasi yun ang gusto kong gawin na maglingkod sa Panginoon. Kaya pag ginagawa natin yun, hindi ko man makita, si Lord ang nakikita, darating ang promotion sa inyo. Siya magtataas sa inyo. Kaya lahat tayo dadaan tayo sa pinakamababa para tayo iangat ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo dadaan sa ganung bagay, nandun ka agad. Ang magiging resulta nun, ikaw ay magiging isang Kristiyanong mayabang. Pride. Totoo yun mga kapatid. Kaya dumadaan tayo doon, hinuhubog tayo ng Panginoon sapagkat maraming gustong ituro ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi dito, ang hindi pumapasan sa kanyang cross ay hindi sumusunod sa akin. So ibig sabihin lang nun, yung talagang ayaw mong ipasupil yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon at gusto mo yung sarili mo pa rin ang nasusunod. Ibig sabihin lang nun, hallelujah, you are not worthy of me because you don't follow. Ito po yung pinapaalala ng Diyos sa buhay natin sapagkat marami tayong cross na dapat bitbitin. At huwag mong ipabitbit sa iyong kapatid at huwag mong ipabitbit sa iyong kapit-kwarto. Kung yan ay, hallelujah, kabigatan mo sa iyong buhay, at doon ka babaguhin ng Panginoon, bitbitin mo, pasan mo mag-isa, sapagkat ikaw rin ang magbibinefits para kay mabago, para kay ayusin ng Panginoon. Kasi sinusupil mo eh. Ano ba, talagang gusto mong may mabago sa iyong pananalita, sa iyong pag-iisip, and I do believe, tutulungan po tayo ng Diyos para tayo po'y mahubog ng Diyos to become a followers of Jesus Christ. Amen. Next slide. Ang sabi mo dito, in Matthew 7:21-23, yan po. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Mababigat ito mga kapatid, no? Sapagkat lahat tayo, even me, tumatawag tayo sa Panginoon. Pero this is the very word of Jesus Christ, na hindi lang daw tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sino daw ang ililigtas ng Panginoon? Yung gumagawa ng kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. Amen. It's very clear. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we do not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? Sasabihin daw nila yung sa harap ng Panginoon, Lord, di ba nagpagaling ako? Lord, di ba meron akong in-encourage na kapatid? Lord, di ba meron akong binigyan ng tulong? Pero sabi ng Panginoon, and then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, tayo po'y maging seryoso sa ating pagiging Kristiyano. Wag na po natin, yung paikutin, yung ating pong mga sarili sa mga bagay na makakalayo sa piling ng ating Diyos. Kundi,
Tumayo tayo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Tumayo tayo sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo na may kabanalan, mamuhay tayo na may katuwiran sa ating pong Panginoon. Na kahit tayo po'y busy sa iglesia ng Panginoon, ngunit kung hindi po tayo gumagawa pa rin ng katuwiran at kabanalan na nais ng Panginoon ipagawa sa ating buhay, pwede natin sabihin, Lord, ginawa ko ito. Pero there's something in your heart na meron kang ipinapagpatuloy na kasalanan sa iyong puso na nais i-deal ng Diyos na para ikaw'y baguhin ng Panginoon at hindi mo pinapadil. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya, this is the moment, mga batid, na tayo po'y lalapit sa Diyos sa oras na ito. Hihingi natin yung habag ng Panginoon. Alam ko po, marami tayong pagkukulang na nagawa sa harap ng Diyos. Nanlamig ang ating pananampalataya. Instead na tayo po'y magpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mas pinili natin ang takbo ng mundo. Mas pinili natin ang ating trabaho. Mas pinili natin, hallelujah, ang ating pong panahon sa mga bagay na tayo po'y malayo sa Diyos. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na hindi na tayo magtatrabaho. Yan na po'y pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag niyong gagawin na masagasa ang time para sa Panginoon. Sapagkat kapag nasagasa ang time ninyo sa Panginoon, yun po ay gusto kong sabihin sa inyo non-directly, hindi po yun kalooban ng Diyos. Hindi yun kalooban ng Panginoon. Ang ating pong Panginoong Sus na makikita po natin, nag-offer si Satan, no, sa ating pong Panginoon. Ibibigay ko ang yaman ng mundo. Pinakita ng Satan ang ganda ng mundo, ang yaman ng mundo. Pero sabi ng Diablo, sabi niya, kung sasambahin mo ko, po may kapalit. Ganun din po sa buhay natin. Sometimes, kapag tayo po'y nabubulag sa pera, gusto na lang natin, euro is not bad, mga kapatid. Maging totoo po tayo sa harap ng Panginoon. Sapagkat this is the time, the moment na kailangan kong sabihin sa inyo. Because Jesus Christ is coming soon. Jesus Christ is coming soon. Maging totoo tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. To be a follower of Christ, hindi niya sinusunod ang gusto ng kanyang sarili. Hindi niya sinusunod ang gusto ng kanyang laman. Kundi ang sinusunod niya to become a follower of Christ, yung conviction ng banal na Espiritu na nais niyang ipagawa sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga puso. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Ibigay po natin sa ating Panginoong Sus. Hallelujah, ang ating mga buhay na gusto mong maging tunay na followers ng ating pong Panginoong Sus. Hallelujah. Huwag po tayong makikinig sa mga tao na nagsasabi na bibigyan kita ng ganitong halaga. Kikita ka sa ganitong halaga. Pero ipinagpalit mo na ang oras mo sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin, hindi po yun kalooban ng Diyos. Si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. At si Lord ang nagbigay ng buhay mo. Si Lord ang nagbibigay ng buhay sa atin. Oh Jesus, have mercy. Have mercy. Ako po'y naiiyak sa oras na ito. Kanina ko po ito pinipigilan. Pero ito po yung puso ng Lord sa oras na ito. Sa church, tayo po'y maging seryoso. Tayo po'y maging seryoso bilang Kristiyano. Hindi po joke ang impyerno. Hindi po joke ang kapahamakan. Ikaw ay maging ilaw. Gusto ng Panginoon ay kayo maging ilaw, kapatid, sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan na wala pa kay Kristo. Hindi ka magiging ilaw. Hallelujah.
kung pinipili mo pa rin ang takbo ng mundo. Hindi ka magiging ilaw kung ang nais mo pa rin ang sarili mo. Kundi ang nais ng Panginoon, lahat tayo dito ay maging ilaw. At salamat sa Panginoon na tayo po ay nasa iglesia, nakaka-receive ng salita ng Panginoon para tayo po ay patuloy na turuan at para tayo po ay patuloy na hubugin ng Diyos. Hallelujah! Para tayo po ay ikumbikta ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi lang to mensahe na narinig nyo sa araw na ito. And I know na ito po ay malimit nating napapakinggan to follow Jesus. Pero mga kapatid, this is a very, very important message to all of us here. Hallelujah! Lagi mong piliin si Kristo sa buhay mo. Lagi mong piliin si Kristo sa buhay mo. Hallelujah! Thank you, Holy Spirit. Lord, I pray in the name of Jesus, sa bawat kapatid na nakareceive ng iyong salita sa oras na ito, Holy Spirit, mag-intervene ka sa bawat puso. Sa bawat kapatid, hindi lang sa mga kapatid na nandito, kundi sa bawat kapatid na nanonood. I pray in Jesus' name, let the Holy Spirit, ang iyong Espiritu, ang siyang patuloy, halin na kumilos sa aming mga buhay personally. Sapagat naniniwala kami, Lord God, Ikaw ay Diyos sa aming buhay. At kami ay para lamang sa iyo at hindi para dito sa mundo. Salamat. Oh, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Shikalarababa. You're the reason that I live, the reason that Jesus I believe, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Awitin natin yung verse 2. Verse 2. Hallelujah. I walk with you. I walk with you. Yes. Wherever you go, through tears and joy. Yes. Hallelujah. Naway maging totoo sa ating puso. And I believe in all of your ways, in your promises forever. Come on, church. Worship Him. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Come on, church, let us worship the Lord. Hallelujah. Let us glorify the name of Jesus. Hayaan natin ang Holy Spirit ang siyang patuloy na kumubita. Let the Holy Spirit moves in your hearts. Come on, church! Kausapin mo ang Panginoon. Alam ng Diyos ang ating pagkukulang. Alam ng Panginoon ang ating mga nagawang ng mali sa Kanyang harapan. Ibigay mo sa Panginoon. Ipakaloob mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, hallelujah! Help us, Lord, to be genuine, Lord, to be real, to follow you in every single day of our lives. Oh, Jesus,
Jesus, you are the lover of my soul. You are the Savior of my soul. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. From the last time, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pagsunod po sa ating pong Panginoon, meron po tayong kailangang bitawan, meron po tayong kailangang iiwan. Ito po ay isang malaking challenge sa atin to become a followers, to become true followers of Christ. Ako po'y naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kapag siya'y sinunod mo sa iyong buhay, God will do His part. Ano man ang mga bagay na alalahanin mo, ano man ang mga bagay na pinapangambahan mo, God will do His part if you start to follow Him wholeheartedly in your heart, kapatid. Kapag nag-umpisa ka na sundin ng Panginoon sa iyong puso ng buong puso, makikita mo ang galaw ng Diyos kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. It's about that we must seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ganun po yun, kapatid. Pagpalo yun, pagsunod yun sa Panginoon. Sapagkat ang pagsunod, ang pagpalo sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, mayroon pong surrender. Mayroon po tayong isusuko sa ating Panginoon. Instrumentalist. Babaan na natin, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yung po, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon. May bibitawan tayo. Meron tayong isusuko sa Panginoon. At yung bagay na yun, itataas natin at ibibigay natin sa Panginoon. Alam ko po, maraming laban, maraming mga gustong gawin ang dyablo para hindi natin malakaran, para hindi natin matahak ang talagang best na gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Meron siyang ipinapahin, meron siyang pinapakita. Sometimes mangangamba ka, sometimes hallelujah, matatakot ka kapag ginawa ko ito. Kapatid, sumuko ang Panginoon. Kailanman na hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kailanman na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. At siya ay Diyos. Siya ay Diyos. He is Jehovah. His name is Jehovah. His name is Jehovah. Hallelujah. Ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos.
Mag-stand ka kay Lord to follow Him. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na nakapikit sa presensya ng Diyos. And I do believe kinakausap ka ngayon ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ngayon ay nangungusap sa iyong puso. Mayroong laban na nangyayari sa iyong isipan. May laban na nangyayari. Gagawin ko ba ito o hindi? Hallelujah. Kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu, yun ang gawin mo, kapatid. Yun ang gawin mo, kapatid. Hallelujah. At kapag ikay kinukumbikta, mga kapatid, ng banal na Espiritu, huwag kang magdalawang isip, sapagkat tapat ang Diyos na nangangako sa Panginoon, sa iyo. Tapat ang Panginoon na nangangako sa iyong buhay. At hindi nagkamali ang Panginoon na ikay pinili, at hindi nagkamali ang Panginoon na ikay tinawag, at hindi nagkamali ang Panginoon nung ikaw ay binago ng Diyos. Doon pa lang makikita mo na ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung tayo po'y kinukumbikta ng banal na Espiritu sa ganung bagay, tinatawagan ko po kayo dito sa altar. Ako po'y mag-a-altar call sa oras na ito, sapagkat the presence of God is here. Hallelujah. Yes, pagdidesisyonan po natin yan, kapatid, sa puso natin. Hallelujah. Na kung nais mong sundin ng Panginoon sa buhay mo, si Kristo sa iyong buhay mo, magdidesisyon ka ngayon. Hallelujah. Ang altar po ay bukas para kayo po ipag-pray sa Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng kalayaan. Sapagat kalayaan mo yan, kapatid. Sapagat ang gusto ng diablo, lagi kang ikulong. No? Kulungan ng takot. Ang gusto ng Panginoon, alisin ka doon sa kulungan ng takot. Gusto ka ng Panginoon alisin sa kulungan ng pangamba. Gusto kang alisin ng Panginoon sa kulungan, hallelujah, ng mga pangangailangan mo at iniisip-isip mo na parang hindi mangyayari. Kapatid, hindi nagsisinungaling ang Panginoon. He is the source of everything in your life. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga kapatid na nandito sa altar. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. Kapatid, hindi ka lang pumunta dito sa harap, kundi pagdidesisyonan mo ito. Sapagat nakikita ko, marami nang inihanda ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. Yun ay nakahanda na. Katulad ng aking sharing ng Bible study. Lahat ng mga anghel, maraming mga anghel na sinesend ng Panginoon dito sa lupa. Pero merong isang nakita, ang isang tao na dinala sa heaven. Bakit may mga anghel na nakatambay? Sapagat yung mga anghel nila, yung in charge sa kanila, yung mga tao na yon ay hindi gumagalaw, hindi nananampalatay sa Panginoon, kaya hindi pinapagkaloob o isinesen ng Lord ang kanyang mga anghel. And nakikita ko in spirit realm, God is ready to send the angel in your life para i-provide ng Panginoon ang bawat pangangailangan mo. Pagdidesisyonan mo ito, kapatid, pagdidesisyonan mo na pipiliin mo si Kristo sa iyong buhay. Yes, there's a full of challenges, sapagkat yan ang isisiksik ng diablo sa ating isip, sa ating puso. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hallelujah, kayo'y binayaran na ng Lord doon. Kayong lahat ay pinalaya na ng Panginoon doon. Kayong lahat ay pinagaling na ng Panginoon doon. Hallelujah, ang stand mo ngayon, magpasalamat, magpuri, hallelujah, sa mga bagay na tinanggap mo na. Sapagkat si Kristo ang iyong naging reward. Si Kristo ang naging yaman mo, kapatid. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nandito sa altar. Lord, alam mo ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Alam mo, Panginoong Sus, ang kanilang mga nagawang pagkakamali sa iyong harapan, kung paano sila nagkulang sa iyo. At salamat, Lord, kayo ang aming Panginoon. Sa kabila ng aming
pagkukulang. Pinupuno mo lahat ang aming mga pagkukulang. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad sa aming buhay. Lord, itinataas ko po ang bawat kapatid dito sa harap. In the name of Jesus. 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 Sa aking paghipo, sa aking paglihan sa mga kapatid na ito, Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, they are decided to follow you, na sumunod sa iyong kalooban sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapala mo ay dumaloy ng matindi. Matindi na pagdaloy ang aking dinideklara sa buhay niyo, kapatid, sapagkat ngayon ay nag-decision ka. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, try me and I will open. Ano po? Bubuksan daw ng Panginoon ang dura ng ngawan ng langit para ikay pagpalain ng Diyos. Sapagkat pinili mo si Kristo. Nag-decide ka na susunod kay Kristo. Doon pa lang pinagpala ka na, kapatid, ng ating pong Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray in Jesus' name, bigyan mo sila, Lord God, ng kakaibang conviction sa kanilang puso to follow you in every single day of our lives, of their lives. Bibigyan mo sila, Lord God, ng panibagong puso, panibagong espiritu, panibagong isipan, sapagkat, Lord, nagbibigay ka lagi, Lord God, ng fresh anointing. Sapagkat nagbibigay ka lagi, Lord, ng fresh outpouring para sa iyong mga anak. At ito ang aking dinideklara sa iyong kapatid, ang sariwang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos. Kakaibang konbiksyon ng Panginoon ay maranasan mo, kapatid, sa iyong pagsunod sa Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Ma-involve ka sa gawain ng Panginoon. Natitiyak ko, hallelujah, kung paano ka gagamitin ng Diyos powerfully and anointedly. Sapagkat walang binibigo ang Panginoon kapag pinipili ng una ang Panginoong Sus. Sapagkat siya ang Panginoon. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords of our lives. Wala nang iba kundi ang ating pong Panginoong Sus. Kaya tanggapin niyo, kapatid, ang pagpapala. Receive! Receive! Receive, 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 receive. Receive, 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 receive. Yes. Receive. Yes. I feel the presence of God. It's moving right now. Yes. Oh! Yes. Napipil nyo? I feel the presence of God. Oh, Jesus. Receive, 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 receive. Yes, receive. Yes, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah, magdi-decide ka ngayon. Lord, I want to follow you. Sabihin nyo, hallelujah, yun ang sinisigaw ng iyong puso. Nung gusto mong sundin si Kristo sa iyong buhay, come on. Isigaw mo sa Panginoong Sus. Hayaan mo na iparinig mo yan sa dyablo. Hayaan mo siya marindi sa bawat sinasabi mo. Yes! Yes! I will step in the new realm. Yan ay new realm, mga kapatid. Another level of faith na ipinapagkaloob ng Panginoon sa iyong buhay. Come on! Express mo ang iyong puso sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos sa oras na ito. Tanggapin mo ang apoy ng Diyos. Fire, fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire, 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 fire. Fire in the name of Jesus. Fire, fire in the name of Jesus. Ang apoy ng Panginoon. Ang apoy ng Panginoon.
ang patuloy na manatili sa iyong puso. Salamat. Salamat, banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Sus. Hallelujah. Awitin natin yan. I surrender all. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, worship, Lord. Come on, worship Him. Yes. Yes, close your eyes and worship Him. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na mag-take over sa oras na ito sa buhay natin, sapagkat siya ang buhay natin. Siya ang oras natin. Thank you, Lord. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever trust Him. All to Him I freely. I surrender all. I surrender all. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Come on, church. And I surrender all. And I surrender all. And all to be my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lord, sa mga kapatid na nandito, Lord God, sa iyong altar. Hallelujah. Sa inyong decision na ginawa, kapatid. Alam ng Panginoon ang laban na meron ka sa buhay mo. Alam ng Panginoon ang mga challenges na haharapin mo sa pagsunod sa Panginoong Sus. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Piliin mo lang si Kristo sa iyong buhay. Ano po? Huwag po tayo yung parang mga Kristiyano na kapag nandito lang tayo, marunong tayo mag-praise the Lord, hallelujah. Pero yung ating pamumuhay wala. Labas sa kalooban ng Panginoon. Yun po ay hindi inaalaw ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon yung bawat sinasabi natin, katulad ng ating pong nabasa kanina. Alam ng Panginoon, yung batid ng Panginoon, ang bawat puso natin kung talagang siya ang top priority ng ating puso, kung talagang siya ang nais nating sundin sa ating buhay. Gusto ng Panginoon yung praise the Lord, hallelujah natin ay totoo sa kanyang harapan, na susunod ako, na gagawin ko ang lahat sa iyo, Panginoon, na kayo ang aking pipiliin, na kayo ang aking pipiliin, na kayo ang aking uunahin sa aking buhay. Lord, this is my prayer, Lord God, sa buhay ng aking mga batid at sa iglesia. Hallelujah, sa bawat mga Kristiyano, Lord God, to follow you, to be real and genuine followers of Jesus Christ. Na hindi lang, Lord, yung bukal sa aming bibig, Lord God. Hallelujah, mga bagay na purihin ka, kundi hindi totoo sa aming puso. Kundi nais namin maging totoo ang aming papuri at pagsamba ay nasa aming pagsunod.
Yes, kapatid, this is the Word of God. Sa bawat sinasabi natin, yes, Lord, praise God, amen, Lord, dapat yun ay nakikita sa ating pamumuhay. Na ginagawa natin na, yes, Lord, amen, nakikita sa iyong buhay, sa buhay ko, bilang isang pastor, bilang isang followers ni Kristo. Kaya Lord, salamat. Salamat na binabago mo ang aming puso, na inaayos mo ang aming puso, na susunod kami from glory to glory. Tutulungan mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga kahinaan, na kami, Panginoon, ay magiging totoo na sa aming pundasyon ng aming pananampalataya sa iyo, sapagkat kayo ang pinagmulan ng kaligtasan na meron kami kung bakit kami nandito sa iglesia, para magpurin, maglingkod at patuloy na matuto sa iyong mga katuruan, upang kami makasunod ng may katotohanan, upang kami bilang Kristiyano ay magiging mabisang Kristiyano, upang kami maging ilaw, upang maging makapangyarihan ng aming patotoo kung sino kami sa aming buhay. Kaya salamat once again, Lord, for your word and for your presence right now. Oh, glory is yours alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Glory to God.